Ang San Miguel Beermen ay porsigido na kunin itong si Robert Bolick mula dito sa NLEX Road Warriors. Ngayon pa lamang ay umiikot na yung balita na si Bolick ay gusto nang umalis sa NLEX at gusto maglaro sa isang championship caliber team. At ang tinitignan dito ay ang San Miguel Beermen. Nagkataon naman kasi na ang San Miguel ay nangangailangan ng isang point guard para maayos yung kanilang sitwasyon dahil hindi naman sila po pwedeng aasa na lamang kay 40-year-old Chris Ross. Kaya nga itong pagkuha kay Robert Bolick inaasahan ng marami na baka ito na ang maging susi dito sa San Miguel Beer para talagang ma-accomplish yung matagal na nilang iniintay na makakuha ng isang matinding lineup. At mukhang ganito nga ang mangyayari para dito sa San Miguel. Tignan natin kung matutuloy talaga to, no? Dahil mukhang sa ngayon ang binabalak daw talaga ng SMB ay kumuha ng isang malakas na roster. At tignan natin kung matutuloy nga to. Pero sa ngayon kasi mukhang nakikita ko dito sa San Miguel talaga yung pagkuha nila dito kay Robert Bolick, yan ang magiging daan para sila ay makabawi sa Governors Cup at baka manalo pa ng Grand Slam next season. Ang medyo magiging problema dito si Robert Bolick, may kontrata yan sa NLEX Road Warriors. Hindi naman yan basta pakakawalan ng NLEX kung hindi nila ite-trade. So kinakailangan ko lang i-specify na magiging matindi yung hihilinging package ng NLEX kung if ever i-trade si Bolick. Ibig sabihin, hindi sasapat na Wamit Yongson lang ang ibigay ng San Miguel. Pwede siguro kung si Wamit Yongson at si Jeron Teng ang ibigay nila para dito kay Robert Bolick at isasama na si Chris Miller. Baka sa ganyang sitwasyon pumayag na itong NLEX Road Warriors. Ang magiging problema ng NLEX kapag si Robert Bolick mismo ang mag-request na ma-trade siya. Dahil kung ito si Robert Bolick mismo ang magre-request na ma-trade, magiging problema yan para dito sa NLEX Road Warriors. Kaya nga mukhang ito na talaga yung nakikita natin na sitwasyon dito sa NLEX. Kaya ito yung pag-iisipan nila. Ito namang Blackwater Bossing daw ay determinado na maalis na yung tag na farm team sila at talagang magiging competitive na sila sa darating na season. Tignan natin kung magagawa talaga to nitong Blackwater Bossing. Dahil sa ngayon, itong bossing daw talaga mukhang gusto nila na maipakita sa lahat na sila yung magiging ready dito sa kung ano man ang maging sitwasyon pagdating dito sa pag-challenge dito sa mga teams ngayon sa PBA. Kaya nga hindi ako magugulat kung itong Blackwater Bossing talaga ay lumaban. Dahil mukhang yung si Coach Pat Aquino daw ay sabi nga nila meron tong winning pedigree at yun talaga ang gusto niyang dalhin dito ngayon sa Blackwater Bossing. So baka makuha na nila sa pamamagitan ng trade itong si Joshua Monson na sa tingin ng Blackwater makakatulong dito sa kanilang lineup para sila ay maging seryosong contender na talaga at lalaban na sa kampyonato. Kung sa bagay ito namang Blackwater Bossing, alam natin may talent talaga dyan. Ang nagiging problema lang ay palaging napupunta dito sa mga iba't ibang mga teams yung kanilang mga top players. Pero ngayon mukhang magbabago na raw yan at itong Blackwater Bossing talaga ay seryoso na dito sa gagawin nila na paglaban sa iba't ibang mga koponan. Kaya nga sa tingin ko magiging maganda talaga para dito sa Blackwater itong pinaplano nila na seryosong pag-rebuild ng kanilang lineup at wala naman tayong nakikita na magiging issue dito kung iyan ay mangyari. Dahil itong Blackwater Bossing kilala natin yan talaga na isa doon sa mga teams na kung hindi lang pinamimigay mga draft picks nila, marami yung teams talaga na pahihirapan. Kaya mukhang ito na talaga yung umpisa ng magandang laban dito sa Blackwater Bossing. Kaya sa tingin ko, aabangan talaga ng marami yung magiging pagbabago dito sa Blackwater Bossing. Lalo na itong gagawin nila na paglaban talaga at pagbuo ng isang malakas na koponan.